Good morning po. Okay, more on the rapture po tayo. Siyempre, September 2 ngayon po. Kung tutuusin po, sabi nila, hala, malapit ng 23rd. Okay, ganito po. Huwag po kayong matatakot dahil ako po patuloy kong i-share yung mga revelation dito, yung mga bagong revelation, no? At ang maganda po ngayon dito, tingnan po natin yung mga konteksto ng mga binabasa po natin. Like yung Matthew 24 po kasi, kung maalala nyo doon sa mga dating vlogs ko po, no, ito po talaga according na rin po kay Pastor David Jeremiah, ito po talaga ay tumutukoy po talaga ang Matthew 24 kung titignan mo yung konteksto sa tribulation period for the Jews. Nandito po yung no one knows the hour, hindi ba? So, pag sinabing no one knows the hour, problema sa atin, ina-apply natin sa ating church age. Yung pala para po ito sa mga Jews, para po ito sa mga Hudyo. Para po yan sa mga Hudyo. Kasi ang rapture po talaga, nireveal lang po kay Pablo. Okay. So, another naman po ito, na recall ko lang po kasi. Pero, ganun pa man, imminent po ang rapture. Wala pa rin po nakaalam kung kailan ito mangyayari. Kaya sabi ko po, wag tayong magdepende dun sa mga magaling magkalkula ng numero, maski napag-jive-jive niya, no, tawag dito, napagtugma-tugma pa. Pero kung talagang hindi pa kalooban ng Panginoon na bumalik, hindi siya babalik para kunin tayo. Meron siyang appointed time for that. In His time, may kanta, di ba? In His own time. Pero may mga naniniwala po na pwede naman daw pong malaman ang date ng rapture, pero medyo delikado po kasi siya. Pag hindi po ito nangyari, may panganib na ang mangyayari po ay mawawala ng faith yung mga tao, mababawasan ng faith na madidismaya po sila. Okay, bigyan ko po kayo ng mga example ng mga tao na gumawa po ng mga ganito. Si Charles Taze Russell ng Jehovah's Witnesses, 'di ba? Na predict 1914 daw Armageddon na. Nung hindi nangyari, ano nangyari? Minove na naman ng 1919. Hindi rin nangyari, bla bla bla. Hanggang ngayon nandito pa rin ang mundo. 'Di ba? At marami pang iba. Meron pa yung naalala niyo ba yung anong pangalan noon? Yung very popular preacher sa Amerika. Nakalimutan ko ng pangalan niya Pero parang Jones ang apelyido niya, no? Na sabi niya darating na raw ang Panginoon, tapos parang nag-suicide yata yung mga members dahil darating na ang Panginoon. Sinel yung mga properties, pinagbili yung mga properties. Yan po ang pagiging kadelikaduhan ng masyadong sa numero. Okay? Kasi tignan po ninyo, balik tayo sa konteksto. Kung sa mga Hudyo po binanggit yung no one knows the hour, kasi naiintindihan ng mga Hudyo yun Idiom po yun Idiom yun. Ibig sabihin, yung second coming na yon, talagang parang alam ng mga Hudyo kung kailan mangyayari. Hindi ba? Opo, parang ganun ang lumalabas dito. Kasi kung idiom yun, mauunawaan yun ng mga Hudyo. O kaya sabi nga nung iba ngayon, sa 2032 yung second coming, which is make sense naman po kasi binilang naman natin yung mga numero, pero ako doon pa rin po sa pinaka-safe na ground para hindi tayo masyadong malito. Pagkatapos, kung 2032, syempre, bawasan mo ng 7, 2025 nga naman. Kung mangyari ang rapture sa September 23, masayang-masaya po tayong lahat. Alam niyo, natutuwa po ako. Alam niyo po ang kinatutuwa ko ngayon. Ang mga believers po ngayon ay talagang excited. Nakikita ko po na talagang gusto nilang to be with Jesus. Ayan po, masaya ang puso ko dyan. Again, ito po ay rapture ay revelation lamang kay Pablo. Hindi po ito ni-reveal. Wala kang makikita nito sa Old Testament. And while Jesus was still here on earth, Old Testament pa rin po yun Kasi the New Covenant started when he shouted, "It is finished." Oo. Ito po ay naalala ko nung ni-reveal sa amin to Nandoon kami sa isang isa sa mga sinihan na isang sinihan na existing sa isang mall, no? Na sa SM. Hindi ko na babanggitin kung anong mall 'yon. Sa SM kami nagkaroon ng grace event. And then may nagsalita na isang pastor. Nagsimula ang New Covenant sa cross nung namatay si Jesus. Then, marami nagtanong, paano po yung mga sinabi ni Jesus na mga naka-red letter? Marami nag-react. Sabi niya gano'n, sandali lang po. Tandaan niyo si Jesus pumunta rito para mamatay sa cross.
Sabi niya, para bayaran ng kasalanan ng mundo. Correct. Di ba? O, syempre, nung na-accomplish niya na yun, sumigaw siya, it is finished. So, doon nagsimula yung bagong tipan. Kasi nahapak yung kortina. At ang pagkahapak ng kortina sa templo, makinig pong mabuti, yung pagkahapak ng curtain sa temple, mula itaas hanggang ibaba. Maganda po. Mataas po yun eh. Diyos mismo ang nagpunit noon. Amen? Kasi pag nagsimula po yung punit, pababa, pataas, delikado. Kasi baka tao ang gumawa. Correct? Ibig sabihin, nung nabuksan po yun, nabuksan na ang grasya, nabuksan na ang biyaya. Kaya doon nagsimula ang bagong tipan. Okay? Nagsimula po ang bagong tipan nung namatay si Kristo sa krus. Okay? So doon pala nagsimula ang bagong tipan. So, anong tawag mo doon sa mga times na si Jesus nandito pa? Old Testament pa rin po yun. Kaya nang banggitin niya, no one knows the hour, para po yun sa mga Hudyo. Naunawaan nyo ng mga Hudyo na second coming po niya yun. Kasi ang mga Hudyo, makinig mabuti, naghihintay ng paghahari ng Mesiyas. Kingdom. Pag sinabi mong kingdom, mostly may kinalaman niya sa mga Jews. Pero yung rapture, nireveal lang po kay Paul, kay Pablo. So, ayun ang pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Pero ang pinakamahalagang topic po natin dito sa video ito, alam ninyo sana kung saan nagsimula ang bagong tipan. Okay? Nagsimula ang bagong tipan nung namatay si Kristo sa krus. God bless.